Marahil ay napanood nyo na yung press conference ni former President Rodrigo Duterte. Ako po, alam niyo, hindi ko matapos yung video niya kasi hindi ko matanggap na isang katulad ni former President Rodrigo Duterte ay mag-resort sa ganitong klaseng pagpapababa ng kanyang sarili. Yes, I call it that. Masyado niyang ibinaba ang sarili niya. Sanay tayong nagmumura itong dating presidente nito. Pero sa pagkakataong ito, sumusobra na po si Rodrigo Duterte. Wala po siyang galang sa ating nakaupong presidente. At nung nakita ko yung kanyang video, nalungkot man ako. Pero nawala na po yung natitirang paghanga at paggalang ko kay Rodrigo Duterte. Sa lahat ng naging former president, yung pagbaba nila sa kanilang pwesto, sila po ay nanahimik na at nasa background na lang, at kung magsalita man sila ay kapag hiningi ng sitting president ang kanilang opinyon. Dito sa presidenteng ito, iba. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong former president na ang feeling nga, siya pa rin ang presidente. Para bang ang tingin niya, ang mundo ay nakasentro sa kanya. Na siya ang dapat pakinggan, siya ang tama, siya ang may solusyon sa lahat ng problema ng bansa na hindi naman niya nagawa nung siya ang nakaupo bilang presidente. Ito po kasing kanyang pagrarant ay sagot niya dun sa sinabi ni President Bongbong Marcos that I am horrified doon sa nalaman niya tungkol sa secret deal o yung gentleman's agreement ni Digong at ng China na pinasisinungalingan ni Digong at ni Panelo. Samantalang itong si Harry Roque nadulas at umamin na merong gentleman's agreement. Pero inilaglag siya ni Duterte at sinabing walang alam si Roque doon sa gentleman's agreement kung meron man. At tahasang sinabi ni Duterte na walang gentleman's agreement. Pero ano tong lumabas na balita na ikinagagalit ng China? Sabi po dito, gentleman's agreement is under Duterte administration. Yan po ang sinabi ng Foreign Ministry spokesperson ng China na si Mao Ning. Bakit diyan sa press con ni Duterte hindi niya pinasinungalingan itong sinabi ni Mao Ning? Sabi pa sa Inquirer.net, China on Thursday insisted on the existence of a gentleman's agreement made during former President Rodrigo Duterte's tenure. In a press conference, Foreign Ministry spokesperson Mao Ning once again accused the Philippines of infringing on China's territory, further claiming ownership of Ayungin Shoal, which it called Ren'ai Jiao. Mao then accused the Philippines government of going back on its promise to tow away BRP Sierra Madre, but to note, Malacanang has already denied the existence of such promise dahil hindi po ito tinatanggap ng Marcos government. Apart from this, she also claimed that the Philippines is denying a so-called gentleman's agreement with China. Second, the Philippines denies the existence of the gentleman's agreement reached with China under the Duterte administration and has repeatedly infringed on China's sovereignty in those waters and made provocations, sabi pa ni Mao. Mao's remarks came after President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said that he is horrified by the idea that the country's sovereign rights in the West Philippine Sea might have been compromised by the so-called gentleman's agreement between Duterte and China. Former presidential spokesperson Harry Roque earlier claimed that Duterte's verbal agreement with China indicated that the Philippines may only deliver water and food to the BRP Sierra Madre grounded in Ayungin Shoal,
but not construction materials to be used for its repairs. Roque, however, stressed that the verbal agreement made no mention of removal of BRP Sierra Madre in Ayungin. But Roque's disclosure was denied by former presidential advisor Salvador Panelo, who claimed that the former president did not enter any gentleman's agreement. Ayungin Shoal, on the other hand, sits well within Philippine territory. So ngayon, iba-iba na ang kanilang mga statement. Sabi ng China, ipinangako daw na aalisin yung BRP Sierra Madre. Sabi naman ni Roque, ang usapan lang ay hindi magdadala ng mga repair materials para ayusin ang Sierra Madre. Sinabi naman ni Panelo na walang gentleman's agreement at yan din ang sinabi ni Digong. Pero ano tong sinasabi ni Mao Ning na merong gentleman's agreement at kaya sila nagagalit sa Pilipinas dahil hindi sinunod ang kasunduan na yan. So ano ang totoo dyan? So hindi ba dapat talagang maimbestigahan itong si former President Rodrigo Duterte? Kahit na sinasabi na wala naman daw written documents at puro verbal lamang, hindi ba dapat magpaliwanag itong kampo ni former President Rodrigo Duterte dahil sinabi niya sa kanyang press conference na wala daw gentleman's agreement. Na-trigger kasi itong si Duterte nung sinabi ng ating presidente na he is horrified sa ginawang secret deal na to ni Duterte with China. Kahit naman na sino kung sino man ang nakaupo ngayon, pagpalagay na natin na hindi man si Bongbong ang naupo dyan, abay magugulat ka na lang na meron palang secret agreement yung former president with China. Na kung titignan mo mabuti, luging-lugi tayo. Bakit sila ang magdidikta kung ano ang gagawin natin sa Sierra Madre? Atin yun at atin yung Ayungin Shoal na kinakamkam ng China. Bakit hindi pinaliwanag ni Digong yung agreement na yan doon sa kanyang press con? Ang sinabi niya, walang gentleman's agreement. So ano tong sinasabi ni Mao Ning? Inilaglag na rin ba ng China si Digong dahil hindi na siya mapapakinabangan? Dahil alam nyo, kahit na ano pang sabihin ni Rodrigo Duterte, tapos na po ang presidency niya. Ngayon kung ano-ano pa sinasabi niya, pati ang ating mga kasundaluhan ay parang inuudyukan pa niya para mag-aklas. Sabi pa ni Rodrigo Duterte, Mr. President, hindi mo na sinusunod yung demokrasya and you are veering towards a more authoritarian government. Teka muna, authoritarian, ibig sabihin parang dictatorship na rin yun? Kung totoo man yan, edi sana matagal ka nang na-ICC. Pasalamat ka at nandun ang paggalang sa'yo ni President Bongbong Marcos, pero sa ginagawa mo, hindi na ito gusto ng taong bayan. Lalo na sa mga supporters ni President Bongbong Marcos at sa gobyernong ito. Hindi na tama yung ginagawa mo, Mr. Rodrigo Duterte. Wala kang galang sa nakaupong presidente. And you do not deserve the respect of the Filipino people. Akala mo ikaw pa rin ang presidente ng Pilipinas. Masyado kang nag-feeling. Akala mo napakagaling mo na. Hindi mo naman naiahon ng gusto ang Pilipinas sa pagkakasadlak. Pero kung magsalita ka, akala mo talagang napaganda mo ang buhay ng bawat Pilipino nung termino mo. Hindi na tama itong ginagawa ni Duterte. Sabi pa niya, mahirap yan. I am just warning you. Ako, isa talaga sa hindi papayag. Kung magtanong ka what I intend to do, I will raise hell one day and I would ask the military and the police to join me, not to force you out of the office. We will just air our sentiment for you not to forget that the Philippines is a democratic state. Democratic state ba yung ginagawa mong ibinibenta mo ang Pilipinas sa mga incheck? Yung ginawa mong secret deal, yung gentleman's agreement na hindi mo ipinaalam sa incoming president na si Bongbong Marcos. Akala mo siguro hindi lalabas yan. Akala mo hindi mabubuko. O ngayon, nilalaglag ka na ng China, ano ang gagawin mo? Tapos sasabihin mo na, you would ask the military and the police to join you? Not to force you out of office, but just to air your sentiments? Ano to? Magkukodeta kayo? Pero alam nyo, umpisa pa lang ng administrasyon ni Bongbong Marcos,
kumalat na po ang balita na gagawin lahat ng grupong ito ni former President Rodrigo Duterte na pabagsakin at alisin sa pwesto si Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Nung dati yan ay haka-haka pa lang, ngayon ay nagkakaroon po ng linaw sa mga nagaganap ngayon. Sabi pa nila, they will give Bongbong Marcos 2 years. Matatapos na po yung 2 years. Kaya ito na po, lahat ng klaseng paninira ginagawa nila sa Bongbong administration. Kaya nagsusulputan yung mga vloggers, mga influencers na puro sinungaling dahil nabubuko sila. Panoorin nyo yung mga vlogs ng mga BBM supporters na huhubaran ang kasinungalingan ng mga vloggers, influencers, at kung sino-sino na akala mo ang tatalino, na akala mo sila eksperto sa ganitong policy, na akala mo sila ang laging tama, na akala mo sila ang may alam, sila ang may solusyon sa lahat ng problema ng bansa. At napapansin niyo kung ano ang puno, siya ang bunga? Dahil ganyan magsalita si Duterte na palamura yung kanyang mga vloggers at yung kanyang mga tagapagsalita, ganyan din magsalita, mga walang respeto. Ihambing nyo sila sa mga pro-BBM vloggers. Halos wala kayong maririnig na nagmumura. So dapat ba tayong matakot sa bantang ito ni Rodrigo Duterte? Kung gusto niya, gawin niya na agad na magkaalaman na para malaman natin kung kanino talaga ang loyalty ng mga sundalo natin. Na kay Duterte ba? O na kay President Bongbong ba at nasa taong bayan? Huwag nang magbanta-banta, gawin na. Masyado nyo nang ginugulo ang bansa. Gusto nyo magkahati-hati ang mga Pilipino. Gusto nyo mag-away-away. Pilipino against Pilipino. Yan ang endgame ninyo na magkagulo tayo. Ito ba ang gusto nyong leader? Sa bagay alam ninyo, kung titignan nyong mabuti, ang taong palamura ay isang napaka-insecure na tao. Itinatago niya ang kanyang insecurity sa likod ng pagmumura, panglalait, pang-iinsulto para mapagtakpan ang kanyang kakulangan. I am sorry, pero yun po ay sarili kong opinion. Inggit, selos at insecure si former President Rodrigo Duterte kay President Bongbong Marcos dahil simula pa lang inumpisahan na nilang siraan si President Bongbong Marcos. Kanino ba nag-umpisa yung weak leader na yan? Yung presidentiable na nagko-cocaine? Hindi ba kay Rodrigo Duterte? Na hanggang ngayon, dahil inumpisahan niya noong panahon ng kampanya, hanggang ngayon, yan pa rin ang issue na paulit-ulit na lang na ibinibintang nila kay President Bongbong Marcos na wala naman silang maipakitang konkretong ebidensya. Tingnan nyo nga si President Bongbong Marcos kung paano siya mag-deliver ng mga speeches, kung paano siya humarap sa mga world leaders, kung paano siya magdesisyon, kung paano niya tayuan ang China. Yan ba ang drug addict? Yan ba ang weak leader? Dahil akala ni Digong, makokondisyon niya ang isipan ng taong bayan that President Marcos is a weak leader. Nagkamali siya. Hindi niya akalain na itong taong dinadown niya will be a far better president than he is. Nakita nyo ang respeto ng mga world leaders kay President Bongbong Marcos. Ibinigay ba nila yan kay Rodrigo Duterte? Hindi. Dahil minumura pa nga ni Duterte ang mga world leaders. Mga presidente man, hanggang sa Papa, hanggang sa Diyos, minura niya. And I tell you, hindi malulusutan ni Rodrigo Duterte yung pinaggagawa niya. Lalo na nung minura niya ang Diyos. Murahin niya na lahat ng presidente. Si President Bongbong Marcos, si Barack Obama, kung sino-sino pa dyan, murahin niya na. Pero wag lang ang Panginoon Diyos. Doon nagkamali si Rodrigo Duterte. At ngayon, inaani na niya kung ano yung kanyang itinanim. Pero sinasabi ko sa inyo, sa likod ng fasad ni Rodrigo Duterte ay isang taong napaka-insecure. Hindi niya matanggap na ang isang Bongbong Marcos na kanyang nilalait-lait ay lalabas na mas malakas pa pala kaysa sa kanya. Hindi niya mautusan si Bongbong Marcos
na sundin ang gusto niya. Kaya siya nagkakaganyan. At isa pang dahilan kung bakit tuluyan nang nawala ang respeto ko dito kay Duterte ay nung hinamak-hamak niya si President Bongbong Marcos, minura niya na, minaliit pa niya. Ano po ba ang sinabi ni Rodrigo Duterte? Ito po. Ay, ang agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga militarya, nandyan man si Anyo, he was my National Security Advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Aywan ko, ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. Kung tinawagan mo sana ako, di hindi ka makatanggap nito. Ikaw putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Kaya huwag mong sabihin, mas marunong kayo sa akin. Nakita nyo na? Derechahan niyang minura si President Bongbong Marcos. Sinong presidente ang nakagawa na niyan? Siya lang po. Dahil itong taong ito ay walang respeto sa sarili. Kaya wala rin siyang respeto sa ibang tao. I am very sorry na ito ay mga sinasabi ko. Dahil I used to admire this man. Hindi ko man siya ibinoto noong 2016. Pero nakita ko yung ginagawa niya para sa Pilipinas. Although mula pa noon, hindi ko na gusto yung kanyang pagmumura. Tapos ngayon, natapos ang termino niya, gusto niya, feeling president pa rin siya. Nayuyuko si Bongbong Marcos sa lahat ng gusto niya. Hindi, nagkamali siya. Kaya ito, hindi niya alam kung anong gagawin niya. So, dinadaan niya sa pagmumura. Kinokondisyon niya ang taong bayan. Nakita nyo, ibinalik na naman yung issue ng drugs. Paulit-ulit na lang eh. Wala na kasi silang ibang maibato. Hindi na nila masabing weak leader eh. Bakit? Dahil mas malakas at mas matapang si President Bongbong Marcos kesa sa kanya. At yun ang hindi niya matanggap. Lalo na, lumabas yung survey na 31% of the Filipinos are pro-Marcos and only 20%. And that is still declining. Bumababa pa po yung porsyentong yan. Lalo na at nakikita ng taong bayan kung anong klaseng tao itong si Rodrigo Duterte. Porque sinabi lang ni President Bongbong Marcos na he is horrified with this secret agreement. Sabi mo, sana tinanong ka, sana tinawagan ka. Sinabi na nga ni Bongbong na tinatawagan yung mga opisyalis mo, wala silang isang matinong sagot. Tapos sasabihin mo na inumpisahan ni Bongbong Marcos, hindi. Yan ay isang malaking kasinungalingan dahil ikaw mismo ang nagpasimula niyan. Mula pa nung kampanya, nung inumpisahan mo nang siraan si Bongbong Marcos, nung sinabi mong weak leader at nagko-cocaine at drug addict ang isang presidentiable. Tapos, hinamak mo ang pagiging undergraduate ni Bongbong Marcos at sinabi mong second year college lang ang naabot niya. Hindi katulad mo na ikaw ay isang abogado, may natapos. Kaya hindi pwedeng maging mas matalino si Bongbong Marcos kaysa sayo. Pero sa nakikita namin, mas matalino pang lumalabas si Bongbong Marcos kaysa sayo. Nakakatawa nga eh. Sinasabi niya na second year college lang ang inabot ni Bongbong Marcos na hindi pwedeng maging mas marunong pa si Bongbong kaysa sa kanya. Ang tanong nga dyan napabuti mo ba ang Pilipinas ng termino mo? Lalo na at naglalabasan itong pagtatraidor na ginawa mo sa Pilipinas. Pero alam nyo po, sa isang insecure na tao, lahat talaga pwedeng gawin. Kaya wag po tayong titigil, maging alerto po tayo. Let us protect our President. Dahil talaga pong all out na po ang ginagawa nilang paninira kay President Bongbong Marcos dahil gusto nilang matupad yung kanilang sinasabi, yung kanilang balak na patalsikin si Bongbong sa kanyang pwesto at paupuin si Sara Duterte. Sabi pa ng iba dyan, kaya nanggagaliiti pa itong si Digong ay dahil for the first time, hindi lang si Sara Duterte ang ginawang caretaker. 3 po sila. Bakit? Well, yan po ay desisyon na ni President Bongbong Marcos. Although kumakalat po ang mga memes dyan at yung mga opinion ng iba na nawawala na daw ng tiwala si President Bongbong Marcos kay VP Sara. Ang sa akin naman, naniniguro lang po si President Bongbong Marcos. Dahil sa tingin ko, kung si Sara Duterte lang,
hindi yan magi-stage ng kudeta. Dahil kung talagang gusto niya maging presidente, itinuloy na lang sana niya na maging kandidato ng pagka-presidente noong 2022. Ang kaso niyan ay yung mga nakapaligid kay Sara Duterte. Ayaw man mangyari ni Sara Duterte yun, yung mga nakapaligid sa kanya. So mabuti na yung may nakaabang at may nagmamatsyag sa mga galaw nila. We cannot be so sure, lalo na po sa mga panahon ito, na hindi natin alam kung nasan ba ang loyalty ni VP Sara. Nasa taong bayan ba o nasa China? Maghanda-handa po tayo for any eventuality dito sa mga binabalak ng grupo ni former President Rodrigo Duterte. Ipakita natin sa kanila ang puwersa ng mga pro-Marcos at sa mga taong nagmamahal sa ating bansa na ayaw ng gulo pero ginugulo ng kampo ni Duterte. Wala na po tayong pwedeng isipin dahil kitang-kita natin na ayaw ng grupo ni Duterte na magkaisa ang mga Pilipino. Gusto nila magkagulo at magkawatak-watak tayo. Marami pong mga Pilipino ang ayaw na niyan. Pagod na po tayo sa gulo. Ang gusto po natin ay umasenso. At hindi po mangyayari yan kung susuportahan natin ang mga taong katulad ng grupo ni Rodrigo Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.